Ang set namin, mga bandang 3 p.m. Sa morning naman, 9 a.m. 9 a.m. para yung mga anak nila bago umuwi, yari na kami. Kasi nagre-prepare yan, nagluluto yan. So yun yung tawag doon, home party. So lagi ako sumasama kahit wala akong guest. Bakit? Ang goal ko matuto. Ako tagahawak ng whiteboard. Tapos nag-represent yung mentor ko. Tapos nandun ako sa likod, tinatandaan ko yung sinasabi niya. Tapos meron din akong recorder, nire-record ko. Okay? So gusto niyo malaman kung paano maging magaling na speaker? Yeah. Merong 4 na klase kung paano tayo maging magaling na speaker. Yan. Paano ka maging malupit na speaker? Hinahati ko yan sa 4. Okay? Hinahati ko yan sa 4. Yan. Nahati ko sa 4 na part. Number 1, ang tawag ko dito, mindset. Hindi ko ibabagsak yung pera hanggat hindi ko siya na ma-mindset. Okay? Dati po, sa previous company ko, ang mindsetting ko, 30 minutes. Okay? Ang unang mindset ko, sir, lahat naman tayo gusto kumita ng pera. Tama mali? Yes. Sasabihin niya, yes. Para kumita ka ng pera, 2 paraan lang. Pwede kang mag-empleyado, pwede kang mag-business. Sir, sino madalas ang may utang? Sangla ATM. Empleyado, negosyante. Sasagot sila, empleyado. Sir, sino naman madalas yung may savings, yung kumikita ng malaki? Ang sagot nila, negosyante, yung nagbi-business. Sir, sino naman madalas yung walang sasakyan, nakamotor, nagko-commute? Empleyado, negosyante? Empleyado. Sino naman madalas, sir, yung may magagalang sasakyan, di isa, dalawa, mga naka-luxury car? Empleyado, negosyante? Negosyante. Sino naman madalas, sir, ng upahan? Yung madalas nagre-renta, nagbabayad ng bahay, walang sariling bahay. Empleyado, negosyante? Empleyado. Sino naman madalas, sir, yung may malalaking bahay, magagandang bahay, mga mansyon? Empleyado, negosyante? Negosyante. Tama? Sino naman madalas, sir, yung nagka-travel? Ay yung mga hindi makaalis kasi talin-tali sa trabaho, hindi makapagbakasyon, hindi makapunta sa ibang bansa, sakto lang yung pera. Tama ba? Tali sa oras. Empleyado, negosyante? Empleyado. Sino naman madalas, sir, yung nagbiyahe? Pumupunta sa airport, madalas mag-travel sa ibang bansa, hawak yung oras. Empleyado, negosyante? Negosyante. Sir, ano gusto mo sa dalawa? Empleyado, negosyante? Sasagot sila, negosyante. Ang tanong, sir, ba't di ka nagbi-business? Yung pala gusto mo. Sasagot nila, kasi walang kapital. Sir, kapag nagkapital ka, ano kailangan? Pera. Mali, sir. Ang importante, idea. Marami akong kakilala, sir, may pera, pero hindi nag-business kasi walang idea. So, maraming tumama sa loto. After nilang manalo sa loto, mas lalo sila naghirap. May pera, wala? May pera. Pero ba't di nagnegosyo? Kasi wala. So, importante pala, sir, pag nagnegosyo ka, may idea ka. Okay? So, meron naman ako, sir, kakilala. Walang pera. Pero dahil sa 5 piso, naging milyonaryo. Ano yung idea na isip niya? Yung 5 piso, binili niya na squash, niluto niya. Tapos hanggang lumago na lumago. So, walang pera yun, sir, ha? Pero ba't nagnegosyo, ba't yumama? May idea siya na isip. So, what if, sir, wag muna natin pag-usapan yung pera. I-share ko muna sa yung idea. Kasi ang pera, nauutang. Pero pag may pera ka, yung idea, hindi pwedeng utangin. Okay lang ba ituro ko sa idea? Tapos saka ka na mag-decide pag nagustuhan mo. Gawa mo na lang ng paraan. So yung mga mindset to. Okay? Tapos, sir, kapag tinuruan kita ng idea, ito yung ginagawa ng negosyante kung ba't sila yumayaman. Minsan ba, sir, ang tanong mo, bakit yung negosyante lalong yumayaman, tapos yung mahirap lalong naghihirap? Minsan tanong ba natin yun? Di masagot, no? So, simple lang, lahat na nagbi-business ginagamitan ng leverage. Okay? So, Jollibee, bakit yumaman? Kasi pinarami niya yung Jollibee. Yung McDo, bakit yumaman? Kasi pinarami niya yung McDo. Bakit yung empleyado? Hindi yumayaman. Kasi sir, mag-isa kayo. No work, no pay. Kikita ka, pero survival. Pero never mo mabibili yung mga dreams mo sa buhay. Sir, ano ba yung mga dreams? So, sir, tuloy pangarap. Sir, di ba dreams na magkaroon ng bahay, sasakyan, ganyan. Ang tanong, paano mo makukuha kung empleyado ka? So, tawag niya mindset.
bago ko ibigkas, yari na tayo sa mindset na part. Tama, sasabihin ko pala ganito. Sir, meron niya akong kakilala nagtitinda ng saging eh. Pero naka-Mercedes-Benz. Nagtitinda ng saging, naka-Mercedes-Benz. Oo. Paano nangyari yun? Simple lang. Itong saging na to, ang ginawa niya, kumuha siya ng 20 na taga-benta ng saging. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Basta 20 yan, sir. Yan. Yan, 20. So sa 20, bawat tindero nakakabenta ng 1,000. Yung 500, binibigay niya. Yung 500, kinukuha niya. Dahil 20 yan, 500 times 20, magkano yun? Sir, meron siyang 10,000 per day. Yung 10,000 per day, sir, times natin sa 30. Sir, meron siya 300,000 per month, walang ginagawa. Pwede na? Itinda lang sa akin, ha? So, in short, sir, bakit siya yumayaman? Kasi pinaparami niya yung sarili niya. Sir, yun yung ginagawa namin. Gusto mo bang malaman? O, sa ako na ibabagsak yung kapital. Unang part, mindset. Pag na-mindset ko na siya, kapital. Sir, magkano yung kapital? Sir, pwede ka mag-start sa 199,800 or pwede sa 17,500. Depende sa kausap mo. After niya, pag naibagsak mo na yung kapital, anong benefits na makukuha? Tapos, anong marketing plan? Tapos, closing. Yan yung part ng presentation natin. Okay? So, mindset, capital, so yung puhunan, marketing, paano siya kumita, closing, paano siya magpaglalabas ng pera. Minsan, ang dami kong closing, guys. Oh, namimiss ko na yung offline eh. Minsan niya, pag closing ko, ganito. Sir, meron isang ibon. Yung isang ibon na to, may dalawang maglolo, parang matalino. Ang ginawa ng apo, kinuha niya ibon. Pagkuha niya ng ibon, tinago niya sa kamay niya. Lolo, kung talaga matalino ka, hulaan mo yung ibon kung patay o buhay. Ang sabi ng apo, sabi ng lolo, alam mo apo, papunta ka pala, pabalik na ako. Siyempre, matalino din lolo. Ang sabi ng lolo ganito, pag sinabi ko yung ibon, buhay, sasakalin mo yan. Papatayin mo yan, nagpapakita mo sa akin patay. Pero pag sinabi ko naman na patay yung ibon, luluwagan mo yung pagkakasakal sa leeg, at ipapakita mo sa akin ang buhay, at papaliparin mo yan. Alam mo apo, yung ibon, nakasalalay sa kamay mo. Kung papatayin mo, or bubuhayin mo. Tapos sasabihin ko sa audience, anong point po? Wala lang, naikwento ko lang. Tawa lang sila. Pagtawa lang sila, ay hindi po. Ang point ko lang po, pinakita ko sa inyo yung presentation, pero hindi po ako yung mag-decide. Kasi hindi ko po trabaho mag-convince. Ang trabaho ko po, i-share ko po yung opportunity. Nasa inyong mga kamay, kung bubuhayin mo or papatayin mo yung pangarap mo. Wala po sa akin. So kung mag-decide po kayo, depende po yan sa inyo. Wala po sa akin. Kasi po yung pangarap nyo, wala po sa kamay ko. Nasa mga kamay nyo. Kung sasali kayo dito, or hindi. Kung hindi, wala pong problema kasi ako kumikita na. Pero ang tanong kayo, paano yung mga pangarap nyo? Kaya binibigyan ko kayo ng idea para at least may chance na mabago yung buhay nyo. Yes! Yes. Ginagamit ko pa rin yung yung... Pipilit kong binabalik. Kasi tandaan nyo, ang pinakamagaling magpa-join, yung pinakamagaling mag-mindset. Tandaan nyo yan. Kahit walang bilog-bilog, pero ang galing mo mag-mindset. Pero na-try mo na, no? Na-try mo na yan. Ginamit. Tinatry ko, katulad nung kausap ko kahapon. Sinasample ko yung saging. Sir, isipin mo yung saging, kung yaman. Paano yumaman? Pinarami yung sarili niya. First floor, ganda na. Diba? Bakit yung OFW hindi yumayaman? Mag-isa ka sir eh. Paano nga? Sex? No work, no pay. Hindi mo naman kaya magtrabaho habang buhay. Sorry to say sir pero sa totoo lang, papakinabangan lang naman tayo ng employer natin pag malakas tayo. Pero pag di mo na kaya magtrabaho, papalitan ka ng mas bata. Sabi niya, oo nga eh. Kita mo na sir. Oo nga, alam mo na eh. Ba't tinutuloy mo pa? So, ibig sabihin, ang pagmamindset, paano siya maaalis sa pagiging comfortable to become uncomfortable? Kadalasan kasi ang tao, kaya hindi nag-join, nasa comfort zone eh. Ba't kaya gagawin? Hindi ako marunong. Hindi ko kaya yan. Minsan wala naman ang problema sa company. Ang problema nasa sarili nila.
Wala silang belief o tiwala sa sarili nila na hindi ko kaya yan kasi mahihain ako. Hindi ko kaya yan kasi baka mamaya wala sumali sa akin. Hindi ko kaya yan baka mamaya wala akong pakilala, wala akong connection, etc. So may doubt siya sa sarili niya. So paano mo siyang magagamot o masusolusyonan? Tama? So sasabihin mo yung sarili mo, ako din po ganyan dati. So marami sa inyo naglo-close. Ang sikreto sa closing is 3F. Sabi mo nga 3F. Huwag na tayo magka-permission, okay lang ba? Bigyan na lang ako ng mga konting tip. So, ibig sabihin ng 3F, feel, felt, found. Okay? So, kapag ano yung problema ng mga prospect mo, dapat ganun din yung problema mo. Example, ito. Sabi niya, sir, wala akong pera eh. Sir, alam mo, parehas tayo. Wala din akong pera eh, nakita ko to. Kakampi mo siya. Huwag mo siyang gawing kaaway. Iba, sir, wala akong pera. Sir, ano ba naman na? Tagal mo na nagtatrabaho, wala ka pa rin pera. Wala na. Inaaway mo eh. Dapat, i-feel. Iparamdam mo na yung problema niya, problema mo din. Tama? Sir, ayaw kasi na asawa ko. Ay, sir! Parehas tayo. Ayaw din na asawa ko to. Ayun. I-feel mo na magkakampi kayo. Tama? Di ba? Wala akong pera. Sir, parehas tayo. Ganyan na ganyan din ako. Wala rin talaga akong pera. Nakita ko to. Nararamdaman kita, sir. Parehas tayo. Tapos, after mo ma-feel yan, ipepet mo siya na, alam mo, sir, isa lang na-realize ko. Hindi lang pala natin problema yung pera ngayon nung araw pa. Pero don't worry. Kaya nga meron tayong nakitang solusyon eh. Di ba? Kasi tagal na natin walang pera. Hindi lang naman ngayon, nung araw pa. Ngayon, kung di ka pa rin susubok, sir, kahit next month, next year, o 5 years, wala ka pa rin pera. So, okay lang ba, sir, pag-usapan natin solusyon? Kasi may solusyon dyan eh. Okay? So, doon mo na yan yung ano. Okay? So, ang tawag doon, 3F. Huwag mo aawayin. Okay? Ang importante, maramdaman ng prospect mo na magkakampi kayo. Okay? Feel, felt, found. Okay, sa huli, found. I found it, meron akong natuklasan. Kaya nga hindi ko na ano yung pera eh. Okay? So yung huli, yun, I found out or nakakita ko na solusyon na ito is pwede makatulong sa atin. Diba? So, yun ha. So yun yung mga ginagawa natin para actually ang daming training na kailangan mo atinahin. Okay? Huwag ka lang mag-base saan? Kung ano yung tinuturo sa office. Mag-base ka sa online. Kailangan resourceful ka. Kailangan creatives ka. Hindi pwede kung ano lang tinuro, yun lang. Isang type mo nga lang sa YouTube. Tama? Handling objection ng mga networking. Ang dami doon. Dapat pag uuwi ka bago ka matulog, panoorin mo yun. Bakit? Para gumaling ka. Paulit-ulit lang naman. Wala akong pera, ayaw na asawa ko. Recruit ba yan? Scam ba yan? Pyramiding yan? Pare-pareho lang. Kailangan mong gawin, ma-master mo muna yun. Okay? So yung importante, ma-master mo yun. Ako, nung ako yung bago, ang ginagawa ko, lagi akong may notebook. Siguro nakaipon ako ng notebook sa bago ko, nagsisimula. Meron siguro kulang 30 na notebook. Sabi mo, ikaw ba nakaubos na isang notebook? Baka hindi pa. Oo, dami talaga. Every time na umaten ako ng training, nagsusulat ako. Iba pa yung record. Ang gagawin ko, hahanapin ko yung speaker, tapos may recorded ako, nilalagay ko doon. Bakit? Para pag uwi ko, papakinggan ko pa siya. So, pwede nyo sabihin, ang galing mo naman, Sir Danny, syempre, hindi mo naman pinagdaanan ko before. Alam mo naman, di pa ako gumaling. Tapos ikaw, gusto mo yung resulta ko, resulta mo na, pero yung skills mo andito pa lang, kailangan magkasabay yun. Napaka-unfair nga ng switch on eh. Bakit? Kasi bigla na nagkakaroon ng resulta kahit di ka pa magaling. Bakit? May tumutulong sa iyo magaling eh. Di ba?
Pero kami noon, kanya-kanya. Kailangan magaling ka. Kung gusto mo makapag-direct, kailangan magaling ka. Okay? System yan. Tama? Tapos may system pa tayo. May system pa. Hindi ka na mahihirapan. Papaatinin mo lang. Pinipilit pa nga kayo paatinin eh. Isipin mo dito, kagabi, sino naka-attend kagabi? Na switch on. Sa mga naka-attend kagabi, sino naman yung merong napa-attended? Taas kamay. Sa Zoom. Meron kayo napa-attend? So, anong feedback ng napa-attend mo sa Zoom? Lapit yan. Oh. Ano po, yung napatid ko OFW na mayroon akong pinapakita ko kay Christian, sabi ko, ano to, natutulog na? Naalala ko, parang familiar to. Ay, downline ko pala, tinatawanan ko. Hindi, ano po, yung isang napa-attend ko, nakausap ko siya, tapos sabi ko sa kanya, attend ka kasi puro on OFW yung mga mag-share, so may inspired ka dito. Ang plano niya ngayon up is, dahil na-inspired siya kay Boy at kay Marisa, kukuha na siya ng hover ngayong March 15. Yun yung isa. Tapos may mga iba pa po ako napa-attend. Palakpakan nyo naman yun. Isipin mo, yung ginawa ni Mentor Boy, ni Master Boy, di mo kaya yun. Pero kung napa-attend mo, parang ikaw na yun. Yun yung leverage. Ayaw mo pang i-maximize. Ang swerte nyo, may ganun, no? Papa-attend mo lang doon yung mga kinausap mo. Ay, grabe. Kaya nga pinipilit ko kayo, lahat ng nakausap nyo, pa-attend nyo, alam mo kung bakit? Alam ko kung paano mag-talk si Mentor Boy. Alam ko kung paano siya magpaiyak. Kaya nga lahat ng leader ko, umattend kayo lahat. Member o non-member, close deal or hindi close deal. Tama, o sino pa yung nakapagpa-attend ng leaders niya doon na mayroong magandang feedback? Oo, si Ayan. Palapakan naman natin si Ayan. Halika dito, Ayan. Ha? Ano? O, halika na. So, hindi natapos. Dapat, kung di natapos, importante, inabutan niya si mentor po. Yung sa akin naman, yung napa-attend ko naman, yung leader ko din sa Saudi, yung nag-director sa akin. Mas na-push siya lalo siya na-excite, lalo na sa mga kay Akboy at kay Ma'am Marisa, na kung ano yung mga naging resulta nila dito sa Asindra. So, lalo siyang nabuhayan ng loob. So, mas lalo niyang ipupush, lalo na, kasi kita niyo din yung mga executive talaga yung gusto niya talaga. Kaya ipupush niya rin talaga doon kasi naiintindihan niya rin talaga yung negosyo. Kaya nandun talaga yung pinakamagandang kitaan talaga sa executive talaga. Kaya yun, nabuhayan talaga siya ng loob na itutuloy niya yung negosyo na ginagawa natin. Tsaka, hindi lang naman yun na-attend ko, tsaka yung mga ibang, kasi meron akong GC, nagawa kasi ako ng GC para sa mga OFW ko. So, yung mga Zoom, may mga Zoom, so, ano ko na lang sa doon, sinesend ko na lang sa GC namin, lahat ng mga OFW ko. Member na member. Pag mga hindi member, inano ko naman sila. So, nilalagyan ko sila ng AI priority. O kaya AI, yun yung, tinuro sa amin yun dati. Ni, Nickname. sa nickname lang. So, ewan ko lang, kasi hindi ko siya na monitor kagabi kasi may pinakausap din ako kagabi. Pero, dun sa GC na ginawa ko, pag nakapasok kayo, send ko yun na screenshot para alam ko rin kung sino yung nakapasok sa inyo. So, yun lang. Palakpakan niyo naman yun. Diba, minsan ang market niyo OFW. Ikaw nga, hindi ka naman OFW. So, yun ang way. Dapat pina-attend mo doon. Bakit? Kasi mga OFW yung dalawang last speaker. Kaya nga, dinicide ko, una, empleyado sa Pinas, tapos yung dalawa, OFW. Once a month lang po yun. Okay? Yun yung season natin. Ibig sabihin, foreign is testimony, mga kwento ng buhay nila, na pinagdaanan nilang hirap, pero nakapag-survive sila sa ganitong industry. So, makaka-relate talaga sila. Okay?
Kaya nga pag may ganun, i-maximize nyo. Mentor, nandito ako sa switch on eh. Pare-pareho naman tayo na sa switch on eh. Pero paatinin mo doon yung mga OFW. Sila na bahala doon, tayo umataw dito. Ano gusto nyo? Kayo mag-talk doon? Kami ang maghakot? Gets nyo? Yes. Binibigay namin yung time namin doon. Kung di nyo alam kung kami mga supreme, kami mga coordinator, kung gaano kahirap yung pinagdadaanan namin doon, mabigyan lang namin kayo magandang service. Tama, nakita nyo, nalalaglag tayo. Kasi nawawala yung net. Tapos, punta ako doon, punta ako dito, ayos ako doon. Tapos, syempre, mayayari na, uuwi na tayo. Marlon, ikaw na bahala, lipat namin yung host dyan. Kasi mayayari ito. Di ba? Tapos ikaw, magpapa-attend ka na lang doon, wala ka ng stress. Tapos ayaw mo pa i-maximize. Di ba? Ayaw mo pa i-maximize. Di ka na nga mahihirapan. No? Tanggalin natin lahat yan. Yung event na yan, pustahan tayo. Hindi tayo lalaki. Paano nyo kakausapin yung OFW lahat na pinapa-attend nyo kung walang ganyang event? Tama. Kita nyo? Appreciate nyo. Maximize nyo. Okay lang na hindi ko nakaka-attend kasi pang-OFW naman talaga yun. Pero since andun ka, pakita ka din. Screenshot ka, nakapasok ka na ba? Kasi nandito ako, hinahanap kita. Nakapasok na ako. Sige na, focus ka dyan ako. Di hanap ka kausap sa switch on. Alis ka na sa Zoom. At least andun na yung leader mo. Paano pag wala akong kausap? Focus ka sa Zoom. Kasi meron yung sinasabi na hindi mo alam. Na kailangan mo alamin. Para kapag ikaw na ang mag-organize ng Zoom mo. Darating ang time, pupunta tayo lahat doon. Nagets nyo? Yes. So, ang amin lang, i-maximize nyo kapag may mga presentation. Okay? So, gusto ko samantalahin yung pagkakataon na doon na hindi na tayo mag-affirmation. Okay? So, ang goal ko na lang, mabigyan kayo ng mga tip. So, sino dito yung gusto na may makausap ngayong araw? Yung hindi mabokya. Sige. Taas kamay. Ikaw, bago ka lang, ilang araw ka lang, weeks ka na. Yung mga 2 weeks pababa, okay lang na kahit na-observe ka lang, walang problema sa amin. Pero yung mga 1 month pataas, asan? 1 month. Yung 1 month na, yung 1 month. Okay, yung 2 weeks pataas. 2 weeks. Taas nyo kamay nyo lahat para makita namin. Sino na lang yung 2 weeks pababa? Tumayo. 2 weeks pababa. Ayan. Sige, tayo. 2 weeks pababa. Ayan. So, 2 weeks pababa. So, 4 lang. Okay, 4 lang. Sige, upo na kayo. Ayan, upo na. 2 weeks pababa. So, lahat, maliban sa 4, tama? So, sino yung gustong may makausap ngayon? Taas kami lahat. Yung may gustong makausap. Sige, pwede rin kayo magtaas. Okay, lahat. Tama ba? Yes. Sino gusto talagang mayroong makausap? Taas kamay. Okay, so lahat. Yes. So, bibigyan ko kayo ng tawag dito hanggang 5 a.m. Di ba mayayari tayo 5 a.m.? Yes. So, ilang oras meron tayo? 7, start natin guys, tama ba? 9. So, 7 p.m. to 5 a.m. Ilan? 9. 8 hours? So, yung break time. Kasama na yung wait. Separate ba na rin? Ha? Separate na yung wait times. 8 hours. So, meron tayong 8 hours. Sa 8 hours, gusto ko, ilan ang kaya natin kausapin? Yung kaya lang. 5. Ilan? 5. 5? Yung magpipit yung lahat. Ilan? Video call natin yung lahat. Video call sa close deal. So, video call muna tayo. Video call. Ilan ang kaya ng video call? Sa 8 hours. Para sa marami yan. Oo, sa lahat tayo. Siguro, tatlo.
Tatlo? Okay sa inyo, tatlo? Sa lahat general. Follow. Minimum. Video call lang ha, di close deal. Video call lang. Ha? Ito yung close deal. Kasama yung yung follow up. Basta na video call mo, ipasok mo sa video call yung follow up. Bawat isa? Ha? Oo, bawat isa. I-ano natin ang minimum. Ilan? Video call. So, yung lima na sure niya na kaya niya hindi close nila yung video call lang. Na-presentan, kahit na-close nila, nakausap. Average siguro sa mga tatlo. Tatlo, video call. Monitoring basta hindi din naman mababa. So tatlo, video call. Okay? Ayan, so tatlo yung video call. Ilan ang close deal? Isa. So okay lang, walang problema kasi general naman to. Pero sa totoo lang, ito, trabahong tamad to. Ha? Okay? Kasi hindi to trabahong pang top earner. Kung ganyan lagi yung mindset mo. Okay? Sinabi ko lang kasi gusto ko general. So, okay lang ba na tatlo ang makakausap and isa yung maklo-close deal sa loob ng 8 hours? Okay lang? Yes! Kaya? Yes! Okay, since kaya, I will give you 100 penalty kapag hindi nagawa. Pera yung apat. Deal, no deal? Deal? Asang kamay ng deal? Sumasang-ayon kayo? So, ibig sabihin, kapag walang nakausap, magpe-penalty ng 100 at yung 100 na yon ipang-merienda natin kinabukasan. Okay? Sarap yun, di ba? Sino kaya ang magbibigay ng 100? Okay? So, bilangin mo sila lahat. Chris, para dito. Yan yung yan. Lahat ba nakalista na? Hindi pa. Wala si Giselle. Lista muna.